Entrada, 1, 2, 3, smile. Kahapon, nag-bake tayo ng pandesal at ensaymada at ito yun. Una, naglagay tayo ng warm milk, 1 cup. Naglagay tayo ng 1 egg. Naglagay tayo ng 1/3 cup ng sugar. 2 teaspoon ng yeast at 3 and 1/4 cup ng flour. Yung nilagay ko dyan sa bowl ay 2 and 1/4 cup lang. Lutang na talaga. Nagtaka ako bakit watery pa yung ating flour mixture. Kaya naman i-review ko yung video kaya nag-add ba tayo ng another 1 cup dyan. Then, nung nabuo yung ating dough, nag-add na tayo ng 1/4 cup softened butter at 1 teaspoon ng salt. Kung salted butter yung gamitin nyo, skip nyo na yung salt. Same recipe lang to ng multi-purpose dough natin na lagi kong ginagamit sa mga bread na bake ko dito. Kaya lang nag-add ako this time ng sugar. Instead na 1/4, 1/3 cup yung nilagay ko. Gusto ko lang ng medyo manamis-namis siya. Ginamitan ko yan ng hand mixer at minix ko lang yun ng mga 3 minutes. After 3 minutes, nag-slap and fold method ako dyan ng mga at least 3 minutes din. Kasi pagka ipaubaya natin ng mga 6 minutes to sa hand mixer, sunog na yung ating hand mixer. Kawawa naman yung ating machine. Kaya 3 minutes sa kanya, 3 minutes sa aking kamay. Pagka smooth na yung ating texture ng ating dough at elastic na siya, ilagay natin yan sa oil bowl at paalsahin natin ng 1 hour until mag-double ang size. Kahapon ang dami ko talagang ganap sa kusina. Nag-bake ako ng vanilla cake at itong mga tinapay na to, siningit-singit ko. Since nawala rin kaming tinapay ni Belle at kami lang talagang dalawa yung kumakain lagi ng breakfast dito. So kahapon nag-lunch serye tayo at siningit-singit ko na itong pagmasa ng ating bread. Dahil habang nag-asikaso din ako ng vanilla cake, nagpapaasa din tayo nito. Wala yung amo kong lalaki dito, yung dalaga naming alaga, usually ay lang yan siya, lunch na siya diretso. Gigising siya ng late, tapos yung amo ko namang babae, magkakape lang yan, black coffee. Yung isang alaga namin, hindi natutulog dito dahil wala na siyang pasok at nagbabakasyon doon sa pinsan. Yung bunso naming alaga, itlog-itlog lang yan. Or di kaya cornflakes. After pala napaalasa natin ng 1 hour yung ating dough, nag-double na yung size at hinati ko yung dough. Yung kalahati ginawa kong pandesal at yung kalahati ay ginawa kong ensaymada. Yun lang yung way para makapabilis tayo at wala lang mga palaman-palaman. Madali lang naman yung pandesal. Bilugin mo lang yun ng mahigpit. Tapos, i-coat lang yan ng breadcrumbs. And then, after na molde, ay papaalsahin ulit natin ng 1 hour until mag-double ulit yung size. And, dapat naka-preheat yung ating oven at least mga 10 minutes bago natin siya isalang. At, i-bake natin yan ng 18 to 20 minutes sa 325 Fahrenheit. Baba lang po yung apoy. Medyo nasunog yan dahil tinaas ko kasi yung apoy to broil, yung apoy sa taas ng oven. Gusto ko lang talaga mag-little brown yung taas and tama lang talaga yung kanyang luto sana sa baba. And nasunog-sunog siya ng konti pero malambot pa talaga yan. Hindi naman yung gusto na pandesal ni Belle yung tostado. Pero malambot pa talaga siya. Tama lang naman talaga yung kanyang luto sana kung hindi ko lang talaga inakyat yung apoy or nilagay sa broil. Ito yung aming hapunan at ito yung aming breakfast kaninang umaga. So yung ating ensaymada ay nilagyan ko yan or brinash natin ng melted butter. Pagka lumamig na, kailangan lumamig muna para hindi matunaw yung ating butter at yung ating asukal. Pagkatapos ilagyan ng butter yan, ay i-coat natin yan ng sugar. Pero pwede din kayong mag-cream ng butter and sugar para mas masarap yun. Or lagyan niya ng cream cheese. Basta bahala na kayo. Basta ito yung classic ensaymada. And yung 4 na piraso ay nilagyan natin ng cheese, shredded cheese. Ito yung dinner namin ni Belle. Ito yung inakyat namin. Ito yung inakyat ko sa kwarto namin at ito na yung aming hapunan. At nagtimpla na lang. Nagtimpla? Uminom kami ng juice. Yun lang. Yun lang na aming dinner dito. Dito kasi ay hindi din madalas talaga hindi kumakain yung mga amo ng dinner dito sa bahay or yung mga bata lang. Kung kakain man sila dito, mga bata lang yung kakain ganun. Basta hindi sila mahilig kumakain dito ng 3 times a day mga meal. Ayaw lang talaga mga Pinoy nagbauso ng 3 times a day kailangan kumakain. O diba, sobrang lambot ng ating tinapay na yarn. O try nyo na, mag-bake din kayo. Huwag na kayong magsana all dyan.